Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Multicab 4x4 automatic transmission K6A engine 660cc 49 horsepower. So loaded po yung ating unit ngayon mga kol. Then tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So tara, check na natin mga kol. Ayan, so dito mga kol, sa harap ng ating multicab is meron tayong steel bumper. So ito yung design na request ng ating customer. Complete LTO registered po ito mga kol. Meron tayong fog lamp na nilagay dito sa ating harap. So left and right po yung fog lamp natin. Ito yung headlight ng ating multicab DE63T latest model. Ito yung ating signal light, park light at saka H4 yung ating bulb. Ayan, meron tayong Suzuki emblem dito. So fully tinted po yung ating unit. So makita natin dito mga kol, naka 13 inches mud terrain po yung ating gulong. So pang ano talaga to, pang cargo talaga to, pang akyatan. So kayang-kaya po sa ating Suzuki multicab na latest model. So makita natin dito 13 inches mud terrain. Yung size is 165 by 80 R13. So yan po yung gulong natin. So fully undercoat po yan mga kol. Then lifted po ito ng 2 inches taas then baba. So ang kagandahan sa lift up natin mga kol, hindi po maepektuhan yung camber at saka caster ng ating unit. Ayan, makita natin. So hindi siya maepektuhan yung camber ng ating unit. So kaya yung lift up natin kasama yung cross member binaba natin. Ayan, lifted din itong ating unit mga kol ng 2 inches. Ayan, so makita natin yung lift natin is itaas and ibaba para hindi maepektuhan yung camber ng ating multicab. Kasi kadalasan makita natin ng mga multicab pag nakalift mga kol, yung ginamit nila na gulong is yung cargador tire is yung gulong sa harap is gumaganon. So yung ginawa natin, pinag-importan talaga natin, pinaglaanan natin ng time, nagpamachine tayo ng mga lift up kit para hindi mapiktuhan yung camber ng ating multicab. Ayan, so dito makita natin dito meron tayong guard dito, steel po yan mga kol. So ito yung design na request ng ating customer. Ayan, so visor kasama na yan. Then dito meron tayong canopy or yung ating roof. So yan po yung roof, buo po siya mga kol. So meron siyang ano dito, trapal dito para pag uulan hindi po mababasa yung ating pasahero. Ayan, no? Makita natin yan, kompleto yan. Meron siyang mga lock. Ayan, so kompleto yan sa mga lock mga kol para hindi po mababasa yung mga pasahero natin dito sa likuran. Ayan, no? So yan yung kagandahan sa ating unit. So diretso po yan dito sa likuran mga kol. Ayan, so yung likuran naman natin is nakamulye na din to mga kol. So yan po yung standard na mulye ng ating mga multicab na pickup. So DE63T model mga kol. So makita natin dito is meron tayong step board dito sa likuran. Ayan, so yan po yung design na gusto ng ating client. Ayan, so dito makita natin meron din tayong spare tire. Nandyan yung spare tire natin. Dito meron tayong upuan na magkabilaan. So mahaba po ito. So kasya siguro dito mga 5 tao. So 5 din sa kabila. So magiging 10 lahat. Ayan, so yan yung kagandahan sa mga ito. Multi-purpose, pang negosyo. Kung marami kayong cargo, pwede dyan. Ayan, kasi nakamolye yan. Kahit mga 500 kilos patas, kaya po yan kasi molye po yung unit natin. Hindi katulad ng mga minivan, kasi yung minivan is naka-coil spring. Ayan, dito meron din sa kabila guard. Ayan, dito makita natin is yung upuan natin, new seat cover na po yan mga kol. Ito po yung request ng ating customer na design. Ayan,
So meron siyang headrest, ayan, bago na yung ceiling natin, binago natin. Tapos ito meron siyang mga visor, sun visor, center mirror, room light, ayan. So makita din natin, ito yung ating shifter lever, automatic siya mga kol. Makita natin dyan, park, reverse, neutral, drive, 2 at saka L. So makita din natin dito, ito yung ating 4x4 switch, ayan. Pag gusto natin gamitin yung 4x4, push on lang natin. Pag hindi, hindi na natin baba, ayan. So naka handbrake, ayan. So seatbelt kompleto. Then dito yung dashboard natin is back to original po yung kulay natin mga kol, ayan. So yan dito, manual po yung riser natin sa ating window. So manual po siya, meron siyang handle dito, ayan. So makita natin dito, ito yung mating natin, Japan original. Then yung ating accelerator pedal, din yung ating brake pedal. So yung steering wheel natin is original po, Japan, ayan. So ito yung cluster panel natin, ayan. So hanggang 120 yung ano niya, pero magta-top speed pa ito kung kakayanin, mataas yung daan, straight, kakayanin po yung 120 nitong ating unit. Pero kung malaki na yung gulong, hindi na po yan accurate, siguro nasa 80 to 100 na lang po yung kakayanin, ayan. Kasi iba yung stock yung gulong kaysa binago natin, ayan. Makita din natin dito yung ating hazard switch, aircon switch. Then meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera, ayan. So check naman natin yung under ng ating makina. So make sure na nakapark. Start natin. 87,671 yung odo natin, ayan. So naka-under na po yung makina natin mga kol. Yan, pakita natin dito kung ano yung laman dito, ayan. So ayan. So ito yung makina natin. So yan po yung makina na K6A engine, 660cc, 49 horsepower. So yung makina natin is AFI, aluminum, 3 cylinder, 12 valve po ito mga kol, ayan. So makita din natin dito yung ating jack, tie rings at saka yung riser natin. Nandyan po yung main fuse box natin mga kol, ayan. So umaandar po yung makina natin, yan. So ang ganda ng andar ng makina natin. So check naman natin sa kabila kung ano yung nandito, ayan. So tanong natin, ayan. Then angat natin dito, ayan. Ayan. So yan po yung ano natin mga kol, yan po yung throttle body, ayan. Alternator, aircon compressor, ETF, yung red, ayan. So dito yung engine oil, yung kulay yellow. So ayan po yung dyan side natin. So titingnan naman natin dito sa ating hood kung ano yung makikita natin dito, ayan. Ayan. So check naman natin dito kung ano yung makikita natin dito, ayan. So yan po yung ano natin, brake fluid reservoir, windshield washer reservoir, then yung ating coolant. So yung gamit ng ating unit is naka-coolant po yan mga kol. So basta mga ganitong unit, magre-recon kayo, ibalik nyo sa standard, i-coolant nyo para mas tatagal po yung unit natin kung binalik natin sa stock, lalo na sa mga pang ilalim, secondary gearbox yung gagamitin natin or baki-baki. So yung presyo sa ganitong setup mga kol is umabot po siya ng 320,000. Latest multi-cab po ito mga kol, DE63T 4x4 automatic. So yung B6 setup dito mga kol, yung drop side lang talaga, steel rim, nasa 230 lang po, ayan. So tataas po yan, depende po sa setup at saka accessories na gusto nyo ipalagay sa inyong unit.
yan lang siguro yung ating vlog for today mga kol. Yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. So sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kagaya ito. Ingat po mga kol and bye bye. God bless po sa ating lahat.